Nating alamin ano itong nangyari na sa kaso po nitong isang PWD na if you recall nung pong Friday last week ano po naipalabas natin tong video. Actually nga nung atin tong pinalalabas binabanggit nga natin na wala pa po tayong detalye at that time. Pero Huwebes po ng gabi, yan pong video yan ng ating pumatanggap nga ay na-forward natin sa kinauukulan at yun nga po the following morning, nakapanayan po natin agad-agad si Secretary Vince Dizon at sinabi nga niya na kanyang pinaalam na kaagad sa kanyang mga tauhan kung ano ba ang mga pangyayari. Okay, ngayon, sandali lang ha. Okay. Ngayon po kasi ang pinakahuling balita dito natukoy na yung pong bus na sinakyan nito pong PWD. Natukoy po mga kapatid yung pong mga paunang pangyayari kung ano po itong pinagmulan Precious daw Grace, nito. oo. Opo, yung sinasabing pangangagat daw po nitong PWD and then may reaction po na retaliation hanggang sa lumaba ang sitwasyon at doon po sa visuals nga nakita natin na nasukol na po ito at siya po ay kinuryente. Alright, sige. So, ngayon mga kapatid, nasa ating pong linya, ito pong si Mac, kapatid po nito si JR. Para lang ho natin malaman, so far, ano na po ang nagawa ng DOTR na tugon dito po sa kinahinatnan nga nito pong si JR. Mac, magandang umaga. Magandang umaga po. Good morning. Ganito, Mac, gusto lang namin malaman muna ano na ang physical na kondisyon nitong si JR. Ano po? Medyo okay naman na po. Oh. Nakakalakad-lakad. Kumusta naman nung Medyo kanyang... sumasakit lang po konti. Oo. Siya ba'y nadala sa ospital o sa anumang klinika para masuri pagkatapos ng insidente? Opo. Pero Sige. sa ano po ba, Sabado po kapamedical po ulit kami. Ngayong Sabado? Opo. Oo. Pwede ba namin malaman... sige, go, Sociology po ata. go ahead. Sa Go. sociology po ata. Ah? Ano? Psychologist? Psychologist po. Oo, Opo. psychologist. Sa psychology. Yes po. Kuya Mac, pwede ba namin din malaman dun sa unang pagsusuri kung ano po yung mga tinamo nito pong kapatid po ninyo? Ano po ma'am, na-x-ray po siya yung nakaraan eh. Ano naman po, negative naman po yung lumabas. Parang ano lang po, resetahan lang po siya ng pain reliever po. Ano po ulit? Niresitahan ng pain Yeah, reliever. pain reliever. Ng pain reliever po. Oo, sige na. Ganito, Mac, ganito, no? Oo. Ilang kayo magkapatid? 3 po. Pang-ilan itong si JR? Bunso po siya. Itong bunso ninyo, ilang taon na siya ngayon? 25 po. Okay. Alam naman natin na meron siyang problema sa kanyang pag-iisip. Tama ba ang pagkakaintindi namin, hindi naman siya lumalabas mag-isa lagi? Hindi, ano po, tumatakas po siya sir. Minsan nga nakakalabas siya nang siya lang mag-isa. Opo, Oh. madalas po talaga. Oo. Ito ba ang Ilang- unang pagkakataon na sumakay siya ng bus mag-isa? Hindi po eh. Madaming beses na po. Pero ngayon na po talaga siya, pinaka-binugbog po talaga. Okay. Sige, kasi nga Medyo lang. napanood nga namin muna yung video nito pero ito nga nangyari na ito at tumugon na mismo yung DOTR sa naturang sitwasyon. Sige. Nag-ulat sa amin ang DOTR na nagpadala na ng kaukulang tauhan ng DOTR para kausapin kayo? Opo. Oo. Sige. Galing po kami nakakampo dun sa mismong DOT. Nakausap po namin siya po, Tech Bench po. Oo, kaya nga. So pinapuntahan kayo ng mga tauhan ng DOTR at kayo dinala sa kanyang opisina at nakausap niyo mismo yung sekretary ng DOTR. Opo. Oo. So far, ano ang napag-usapan ninyo at naibigay na tulong para kay JR sa kanyang pangangailangan medikal halimbawa? Ano po? Nag-usap lang po about po sana sa may yung gumawa po kay Mark. Nagbigay lang po ng mga screenshot po yung pinsan ko po sa kanya. Nagbigay. Tapos, Mm.
Tapos sa linggo, Sabado daw po, ayun, pupunta po kami ng hospital para mapagamot po si Mark. Oo, para nga mapasuri itong si JR. Ngayon, yung bang bus company na Precious Grace, meron ng pinadalang kinatawan sa inyo? Yung DOTR po, ate, mismo nag-aayos. Pero itong bus company, ang kanilang abogado o ano man, wala pang lumalapit sa inyo, no? Wala pa naman po. Okay, sige. Wala pa naman po, sir. Yung ba mga magulang nyo nandidiyan pa? Opo, kasama po namin. Oo. Yung mama ko lang po. Oo. Ano ang trabaho ni mama mo? Ano po, vendor po ng nag-aango po sila ng mais. Yung nga Nagbebenta po. nagbebenta siya ng sinaing na mais? Opo, nilagang mais po. Oo. Kayong dalawang magkapatid, may trabaho din kayo? Yung kuya ko po meron. Tapos ako po working student po ako ngayon. Ngayon nag-aaral ka? Opo. Ay, mainam yan. Kasi na-express po. Sige. Kailan ka matatapos? Ano ba third year pa lang po ako ngayon pasukan. Nagbalik aral po kasi ako. Anong kurso mo kung mamarapatin mo lang? Ano po, criminology po. Criminology. Opo. Gusto mo magpulis? Opo. Ay, oo naman, di ba? Sana nga, Mac, matupad yung pangarap mo na yan. Sige. So, sa ngayon, ito bang si JR, magmula nung mangyari ito, meron bang ipinakikita na kakaiba na ngayon doon sa kanyang pangkaraniwang kilos? Wala naman po. Pahinga naman po siya ngayon. Kaya medyo na po yung katawan. Ang balita namin noong siya ay nangyari itong insidenteng ito, hindi siya nakauwi ng gabing yon? Ano po? Hello, Mac? Oo. 'Di ba di ba napuntahan kayo diyan ng News 5 na team, 'di ba, ng crew ng News 5? Napanood ko rin yung interview ninyo eh. 'Di ba? Ikaw ba yung nakapanayam? Yung pinsan ko po. Okay, sige. Kasi nga yung pinsan nyo nag-reach out sa amin dito. Sa amin. Kaya nga din nagkaroon kami ng pagkakataon din na ma-contact na eventually ang pamilya nga nitong si JR. Alright, sige. So, ang sinasabi, hindi nakauwi nung araw na iyon itong si JR? Opo. Nung umuwi siya kinabukasan na, nagkikwento ba siya? Paano ba kayo nakikipag-ugnayan, nakikipagtalas-tasa, nakikipag-usap kay JR? Ano ba kwento ng bata? Ano po, nagkukwento po yung kada uwi niya pag tumatakas po siya. Ang kwento niya po, yung time na po na yun, na daw po, nagbugbog po sa kanya. Sabay, di ba po yung pagkatapos po ng yung sa video, pagkababa niya daw po ng bus, may umawak daw po sa kanyang guard, tinalian daw po siya. Sabay, binagsak daw po siya sa tapat ng kotse. Ayun lang po ang kwento niya. Paano siya bumaba ng bus? Ano siya? Iniwan ba siya sa presinto? Iniwan ba siya sa clinic, ospital? Paano siya nakauwi? Ano po, binabalan daw po siya sa mismong babae, sa may Buendia daw po. Sabay, tapos ayun nga po, tinali po siya ng guard. Tapos pagkatapos po ng pagkatali sa kanya, tumakas daw po siya. Tapos sabay, kung saan na po napunta. Tinalian siya ng guard. Guard nino? Opo. Guard saan? Ano po, siguro sa babaan po ng bus. Nakakulay itim daw po eh. Na guard eh. Oo, tapos paano siya nakauwi? Sumakay po uli, pabalik. Oo. Siya ba 'di ba ang balita nga na napanood ko, meron siya ay nangongolekta ng mga magazine, 'di ba? Opo. Sobrang dami nga po sa bahay. So marunong siya magbasa at sumulat. Magbasa po, marunong. Sumulat, di po gaano. Pero yung mga letters naman po, kaya niya naman. Nakapag-aral ba itong si JR? Hindi po eh. Pinagtyagaan. Ay, yung ibata po siya, tinaga po siya ng kuya ko eh. Ito po siya, kaya medyo marunong po siya magbasa. Oo nga. Kasi nga nakita ko rin, napanood ko rin, ang dami niyang koleksyon ng mga magazine. So kumbaga, ang presumption, marunong siya magbasa. Kumbaga, naiintindihan niya yung ibang mga letra at kataga. Opo.
Oh, Kaya kaya nga din po siya magbasa ng English eh. Kahit pa paano. kaya nga nakakauwi siya kasi marunong siya magbasa ng mga signs ng mga sasakyan. Opo, marunong po. Tsaka halos, yung lugar po sa medyo alam niya na po. Opo. O, sige. So sa ngayon, yung mga sugat niya, pasa niya, humilom na. Opo. Okay. Sige. Ano sabi ni mama mo? Ano? Na ano bang po siya? Ngayon na ano lang po sa bata. Naawa po. Oo. O, sige. Sige, Max, salamat sa iyong oras ha. Kasi kaya lang kami din tumawag. Kasi nga yung taga-DOTR mismo nakipag-ugnayan din sa amin at nag-report nga din na may kaukulan ng mga tulong na ibinibigay sa inyo at kung sakasakali nga ay mapanagot daw yung mga taong nagtulong-tulong na saktan itong si JR. Nakaabot ba sa inyo yung ganong informasyon na meron ng mga kaukulang kaso na ihaharap sa mga taong responsable daw? Opo, sir. Okay, sige. Ano po, na-process na daw po. Okay, sige. Salamat na marami, Max, sa iyong panahon dito sa ating programa. Salamat na marami. At kami, kumusta mo sa iyong buong pamilya? Salamat na marami.